ng agham at teknolohiya, Professor Fortunato dela Peña. Salamat, Dr. Cahes. Magandang umaga sa inyo lahat. Babatiin ko ang ilang nakita kong kasama sa gobyerno. Nakita ko si Yusek Orogo ng Department of Agrarian Reform. Of course, we have the Mayor of Butuan City here, Mayor Ronnie Agnada. We have the Vice Mayor of Kawayan City. Nagkataon naman po na itong mga cities represented are shared choice for our pilot smart cities, di ba, Dr. Paringin? So, para magamit yung mga smarter technologies na dinidevelop ng shared, ay pumili ng tatlong cities, isa po sa Luzon, isa sa Visayas, at isa sa Mindanao para maging pilot. At sa Luzon, ang pilot po namin ay ang Kawayan City. Nagkataon naman na si Mayor Bernard T ay nasa Iloilo at nagsabi sa akin na ang Vice Mayor ang pupunta. Sa Visayas naman po ay Iloilo City at ang pinaka-representative po nila ay ang aming DOST Director, si Rowen Gilogat. Ayun ko naman, Rowen. At sa Mindanao po, ang aming napiling pilot para sa aming smarter technologies ay ang Butuan City na andito nga si Mayor Ronnie Lagnada. Ang iba pa pong kasama natin na gusto ko lang batiin, especially yung mga ka-table ko kasi sila lang yung nakita ko agad. Siyempre, kasama po natin dyan si Jonathan de Lusuriaga, ang presidente ng Philippine Software Industries Association of the Philippines at presidente rin ng Spring Valley. Okay. And of course, natin yung nagsalita si Machito Ibrahim na matagal ko rin nakasama. Una-muna sa National Computer Center, sa CICT, sa ICTO, sa trabaho namin sa COMELEC, at iba pang mahihirap na trabaho. Of course, nandyan din po si Alan de Venecia na siyang nag-represent ng Course Bank at sila ang magiging very actively involved sa loob ng DAP para sa implementation itong project. Tumayo na si DAP President Engelbert, medyo madaling tandaan yung pangalan niya kasi sa apelido. Siguro pinanganak siya ng kasikat ni Engelbert Humperdinck. Yung pong SPARTA, madali ring tandaan, pero hindi ganun kadaling tandaan ang ibig sabihin. No? Pero Smarter Philippines through data analytics, research and development, training, and adoption. Okay? For me, para kung meron akong personal feeling of fulfillment in this project na ito, tinatanong ko ngayon ni Jonathan de Lusuriaga, gaano katagal na raw ba ako sa government? Matagal na kasi ang talaga pong trabaho ko ay naging professor ako sa UP, Department of Industrial Engineering and Operations Research. At yung mga subject kong itinuturo, hindi pa naman siguro data analytics na tinatawag namin, was heavily using statistical analysis, whether we were working on work standards, okay, whether we were working on statistical quality control, whether we were working on engineering, economics. Kailangan mag-analyze ka ng data, lalo na pagka nag-umpisa ka ng mag-solve ng problems na hindi mathematical programming gagamitin, kung hindi yung mga stochastic processes at simulation, ang dami mong analysis ng data ang kailangan gawin. Pero hindi pa namin tinatawag na data analytics. But in 1985, I was then seconded to the Department of Science and Technology as Chief of the Planning Services. Okay, ito po alam ko ni President Marcos at Secretary ng DOST-STII, Minister Emil Javier at that time, ay ang isa ko pong assignment ay sumulat ng isang article para isubmit sa isang publication na ang title ay The Science and Technology System in the Philippines in the Year 2000.
At yun po ay pinasulat sa akin noong 1985. Okay? E di siyempre, hindi ko naman alam lahat ng mga sektor at disciplines. Nag-interview ako ng mga tao sa agriculture, sa health, sa industry, energy, the so-called emerging technologies. Nandiyan na yung information communications technology. At meron ako mga interesting na pulot. Ano? So, unang-una na doon sa agriculture sector, ipinidig nila na by the year 2000 ay pangkaraniwan na lang yung pag-produce ng ano nga yung mga karabaw na test tube ba? Ano tawag ni President Erap doon? Basta yung mga karabaw na through artificial insemination in vitro ba yun ang tawag doon? Okay. So may tawag doon eh. Basta yun ang pinredict nila. Tapos yun naman sa industry and energy ay isa sa mga pinredict nila na well-established na sa Pilipinas ang paggamit ng artificial intelligence by the year 2000. Kaya ang feeling ko, atrasado na po kasi nung nag-take over ako as Secretary ng DOST 2016, doon pa lang pinag-uusapan ang programa sa artificial intelligence in R&D, in training, and in adoption. At mabuti naman po at napakaganda ng response sa pagtawag. Appreciate ang ating inassign doon. At ang timano, nagtawag sila ng mga tao from the academy, from industry, from government. Sino na ba yung merong mga kaalaman sa artificial intelligence? Sino yung may mga pangangailangan? At sino yung mga interested na makisali sa aming gagawing programa? At dito na nag-umpisa lumabas kung sino yung mga organizations that are interested. And hanggang sa ang kausap na nga namin ay ang Data Analytics Association of the Philippines na represent nila Mochito Ibrahim at nila Mr. Ligot at iba pa. Kaya nagsimula na yung usapan tungkol sa isang programa on research, training, and adoption. Yung adoption is really more on the application side. So, habang pinag-uusapan namin yon, meron pa ako isang background story sa sarili ko. Alam niyo, ang DAP ay itinayo kung hindi ako nagkakamali, 1973. Okay? At ang mga una po nila mga programa dyan ay productivity. Kaya sila yung nag-conduct ng mga trainings productivity, whether in government or in the industry sector. And at that time, meron silang programa sa training sa industry. Isa sa mga regular offerings nila ay quality control. No? Quality control pa ang tawag doon, hindi pa Six Sigma, etc. etc. At ako'y nakukumbidang mag-lecture doon sa mga sessions nila. That was way back in 1973. And siguro dahil parati nila akong nakaka-enkwentro, nung nagkaroon ng pagkakataon ay in-sponsor, pinadala ako ng DAP or in-nominate ako ng DAP dun sa isang diploma course sa Rotterdam, Netherlands. Yung po ang kauna-unahan kong pagpunta sa abroad, no? Na ang DAP ang naging daan. Kaya hindi ko naman nakakalimutan ng DAP at sa katunayan, pasensya na kayo at ako yung nagkukwento na ng mahaba. Katunayan, nung nag-retire po ako noong 2014, compulsory retirement at the age of 65, ang naging gawain ko ay maging faculty in charge ng re-entry projects sa DAP para dun sa kanilang middle level management development program. So for 2 whole years, nandun ako sa DAP. Okay? Dito sa Pasig, dun sa Tagaytay, at ang aking ka-enkwentro parati ay yung mga nagte-training at in charge ako ng isang buong klase, pero nag-a-advise din ako ng individual students. At doon ko na-realize na umpisa na ng paggamit ng data analytics. Marami akong naging advisee na nagsimula ng gumamit ng data analytics, although hindi yun ang tawag namin. Hindi ko makalimutan yung isang estudyante na galing sa Comelec. Abogado po siya.
Hindi ko na matandaan ang pangalan niya, pero ang kanyang ginawang re-entry project ay kung paano mapapabilis ang disposal ng cases ng mga complaints, yung doon sa COBELEC. Kasi pagkaraan ng eleksyon ay libo-libo po ang complaint ng mga natalong kandidato. At yun ay iniisa-isa nilang tingnan. Merong natalo, merong iba-ibang sektor na nagko-complain. Ang ginawa niya, inanalyze niya yung profile ng mga cases. Okay? At sa dami, sa libo-libo, nakategorize lang niya into 5 categories of cases. Kaya gumawa na siya ng template kung ano yung gagawin sa bawat case na nandun sa category na yon para mas madali ang pagkuha ng impormasyon, para mas madali ang pag-analyze at ang pagbibigay ng decision. So, yun ay nakita ko talagang very useful. Anyway, sa ngayon po, ang ating programa ay pinamumunuan ng DAP at katulong nila ang Data Analytics Association. Kasama din nila ang iba pa from the industries. At nung itinanong ko sa PSHED, paano ba ang sistema ng pag-enroll dyan? Eh, sabi nila, magpunta ka lang doon sa website. You can, basta ang priority nila ay those who are coming from the BPO sector kasi ito yung most affected ng development sa artificial intelligence, yung mga taga-gobyerno na pwedeng gumamit ng data analytics sa kanilang mga trabaho, at yung mga taga-academe na willing na magpa-train at unti-unti na nilang ma-introduce sa kanilang mga program offerings. Of course, meron na tayong mga universities at institutions na nag-o-offer ng data science at the master's level, pero siyempre, konti lang ang pwedeng maka-avail noon dahil mahaba ang training at mahal. So, tingnan lang natin itong mga nagawa namin, 2 slides. Alam niyo, ngayon lang ako nagka-bosses. 2 days po akong zero bosses. At ngayon naman ay nagkaroon na. Kaya tingnan lang natin itong aming ginawang few slides. Ang aming tagline sa DOST ay Science for the People. At para sa particular na event na ito ay Making Data Science Work for the People. Next slide, please. Ayun, nakikita natin nung kami ay magkaroon ng agreement, ang DOST at ang DAP. Siyempre, ang partner dyan at ang nagli-lead dahil sila naman talaga ang merong resources ay ang PSHED. At saka trabaho nila talaga yan, sektor na yan, ang AAP, Analytics Association of the Philippines, at ang DAP under that, of course, bank. Now, we have next slide showing how data, okay, how important is the analysis of data in tackling all kinds of issues. So in this case, global issues. And wag muna nyo alisin doon sa slide na yon. At makikita natin dito yung phrase, a word that counts. Counts. Talagang binibilang, titingnan yung data. And take a look at the diagram at the other side. Yung nasa gitna ng bilog nakalagay, data streams for Sustainable Development Goals Monitoring and Implementation. As an example of work that is being done, alam naman natin na lahat ng bansa ay nakatutok ngayon sa SDGs at lahat naman ng government departments ay nakatutok din dito. At makikita natin dito yung napakaraming pwedeng panggalingan ng data at information. Meron tayong tinatawag na traditional, particular na yun ang gagaling sa ating statistical offices. Nandyan yung non-traditional, uso na ngayon yung citizen-generated data. Nandyan din yung mga nanggagaling sa international organizations like UN, ILO, WTO, etc. At yung mga commercial data na galing sa mga iba't ibang sources like mobile phone records, financial data, as well as sensor networks. Meron din tayo mga nanggagaling sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At sa ngayon, ito ay lalo na itong pagkakaroon ng space
Space Technology Program ng DOST na ngayon ay ililipat na sa Philippine Space Agency. Itong mga may kinalaman sa Earth observation, scientific, satellite drone imagery o yung specialty ni Dr. Faringit, remote sensing. Andyan din yung mga spatial data infrastructure. So, makikita natin ang kahalagahan ng pag-analyze ng data dahil ang daming pwedeng data at ang daming pwedeng paggamitan. Next. Dito ay isang halimbawa ng kung paano ang data can be made to address local problems. Alam naman natin, nasa isang local government unit, ang dami nilang concerns, merong transportation, merong environment, merong health, merong education, merong labor, at lahat na yan nangangailangan ng policies, even at the local level, local legislation. Even the use of land will require a lot of data, and to be able to have the guidelines, you need a lot of analysis. Next, magbibigay kami ng halimbawa ng isang ginawa na ng isa sa mga pilot smart cities natin. Ito po ay sa Kawayan, no? Nag-launch sila, that was on April 28, nandun ako, nung Paturo, Platform for Tracking and Assessment of Urbanization-Related Opportunities. Makikita niyo sa larawan, siguro dito na, ando sa kabila, okay, wala ako sa larawan pala. Pero dito, makikita natin, si Dr. Faringit nandun sa gitna, si Mayor T ng Kawayan nandoon, at yung aming director ng DOST, si Director Mabora, at yung isang nakatayo doon sa tabi ni Dr. Faringit ay isang balik scientist siya sa data science at tumutulong doon sa kanila. Nagtayo sila ng platform for tracking and assessment of urbanization-related opportunities. Siyempre, kasama na doon yung mga problems. Next slide. Sabi dito, data has multiple functions, and it has been compared to this Swiss knife where you have all sorts, okay, of things coming out from it that can be useful. Next. SPARTA intends to create 30,000 data scientists through the online learning that will be facilitated by DAP and Course Bank, and we are launching that today. Okay. Next, data can fast-track Philippine growth, and we believe in that in industry, in government, and in every aspect of living. Sa gobyerno po, yung tinatawag na ease of doing business, ang daming pwedeng magawa to the use of data analytics. Let the age of data begin, sabi nga nila, at ako ay natutuwa at ang event na ito parang fulfillment ng aming plano simula na ng fulfillment ng aming plano sa DOST regarding data and artificial intelligence, at sa aking sarili parang naalala ko na yung sinulat ko noong 1985 na dyan na yung data artificial intelligence sa Pilipinas, ngayon po ay 2020 na. That was a full 35 years ago. Medyo mabagal pero papaspasan natin with the help of DAP, Course Bank, and AAP. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you, sir. But please remain on stage, Secretary dela Peña, because we are going to award the plaque of appreciation and simple token appreciation to be presented by DAP CEO and President Attorney Engelbert Caronan. Please allow me to read the citation. The citation reads, Development Academy of the Philippines plaque of appreciation is presented to Fortunato T de la Peña as a keynote speaker for the launch of the project Smarter Philippines through Data Analytics, Research and Development, Training and Adoption, held on 24 February 2020 at the Green Sun Hotel, Makati City. Signed, Attorney Engelbert C. Caronan Jr., MNSA, President and Chief Executive Officer, DAP Philippines. Once again, a big warm round of applause for DOST Secretary Fortunato T. Maraming salamat.
Secretary. We also have a token of appreciation po. Once again, maraming salamat, Secretary of the Department of Science and Technology, Secretary Fortunato T. The next part of our program is the MOU.